Minsan, may mga lihim na kahit pilit mong itago, kusa pa ring bumabalik sa'yo kapag tahimik na ang mundo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aking kwarto, ramdam ko ang bawat mabibigat at maiinit na paghinga ng lalaking nasa ibabaw ko. Walang marahas na galaw, walang bastos na salita, kundi isang banayad at tapat na pagbabahagi ng init ng katawan sa gitna ng matinding kalungkutan at pangungulila. Uuusigin ka ng konsensya mo dahil alam mong mali, pero sa mga sandaling iyon, mas nanaig ang paghahanap ng kalinga. Kahit pa ang lalaking yakap ko ay ang mismong asawa ng aking ate, ang aking bayaw. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin tuluyang buksan ang lihim na kwentong ito, siguraduhin munang nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel. Pindutin ang subscribe button at ang notification bell para parati kayong updated sa mga pinakabago at pinakamaiinit nating mga uploads gabi-gabi. Huwag nyo rin kalimutang i-like at mag-iwan ng inyong mga komento sa ating comment section. At bago natin simulan ang unang bahagi, mag-shoutout muna tayo sa isa sa ating mga tapat na taga-subaybay. Isang malaking shoutout kay Noel Volleyball TV. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta at pag-antabay sa ating mga kwento rito sa channel. Kaya naman, mga ka-desires, mag-relax, makinig ng mabuti, at tara, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga taga-subaybay ng M2M Desires. Ako nga pala si Harold, 30 years old. Mayroon akong isang inaalagaang anak, si Mitch, na 8 years old na ngayon. Ang naging ex-boyfriend ko na si Oliver, ang kasama ko noong mag-adapt kami kay Mitch noong sanggol pa lang siya. Pero halos 4 na taon na ngayon si Oliver sa Germany dahil doon siya nakakuha ng magandang trabaho bilang engineer at doon na rin siya tuluyang nanirahan pagkatapos ng aming hiwalayan. Sa mga naipon ko mula sa naging tulong niya noon at sa sarili kong kayod, nakapagpundar ako ng isang maayos na bahay sa loteng minana namin ng kapatid ko sa aming mga magulang. 2 lang kaming magkapatid. Mas matanda sa akin ng 3 taon ang aking kapatid na babae, si Ate Ana. Sila ng kanyang asawa na si Kuya Archie ay hindi nabiyayaan ng pagkakataong magkaanak. Kaya naman sobrang close silang mag-asawa sa anak kong si Mitch. Negosyante silang mag-asawa at napakatatag ng kanilang pagsasama. Naghati kaming magkapatid sa lote na aming namana sa mga magulang namin. Ang kaparte ni Ate Ana ay pinatayuan nila ni Kuya Archie ng isang magandang apartment. Kaya naman halos linggo-linggo ay dumadalaw silang mag-asawa sa amin para bisitahin ang kanilang mga paupahan at para na rin makipag-bonding sa aming mag-ama. Madalas kapag dumadalaw sila sa amin, kaming 2 ng aking Ate Ana ang magkasama sa kwentuhan tungkol sa kung ano-anong mga plano sa buhay. Si Kuya Archie naman, ang aking bayaw, ay libang na libang sa anak ko. Mabait si Kuya Archie pero tahimik na tao. Pero minsan kapag nasa mood ay mahilig ding magbiro sa amin. Hindi siya umiinom ng alak at hindi rin naninigarilyo. Sabi nga ni Ate Ana habang tumatawa ng malakas, isa lang daw ang bisyo ng kanyang asawa at iyon ay ang pagiging sobrang lambing sa kanya na parati naman niyang napagbibigyan. Close kaming magkapatid, halos wala kaming sekreto sa isa't isa. Lalo na si Ate Ana na pati ang personal na takbo ng kanilang buhay may asawa ay ikinukwento sa akin ng walang ilangan. Ako naman dati,
ay medyo naiilang kapag ang usapan namin ay napupunta na sa mga intimate na bagay ng mag-asawa. Pero dahil na rin sa kapatid ko, ay medyo naging open na rin ako pagdating sa paksang iyon. Pero syempre, may limitasyon pa rin ako sa mga sinasabi ko. Hindi tulad niya na halos lahat ng detalye ng relasyon nila ng bayaw ko na si Kuya Archie ay ikinukwento sa akin ng buong buo. Marami siyang naging karelasyon bago siya tuluyang nag-asawa. Samantalang ako naman ay ang naging ex ko lang na si Oliver ang naging seryosong boyfriend ko sa buhay. Pero isa yata ako sa mga sinasabing nasa loob ang kulo dahil kapag nangungulila ako at naiisip ang matagal na panahong pag-iisa ko rito sa bahay, natutunan ko na lang na paligayahin ang aking sarili sa loob ng aking kwarto kapag tulog na si Mitch. Mas mabuti na ang ganoon kaysa naman maghanap ako ng kung sino-sino sa labas na pwedeng makagulo sa tahimik naming buhay. Minsan na isang Sabado, dumalaw sina Ate Ana at ang bayaw kong si Kuya Archie sa amin. Nag-aaya silang mamasyal kaming lahat dahil napangakuan kasi nila si Mitch na manonood sila ng bagong palabas sa sinehan ngayon hapon. Habang naghahanda ang lahat para umalis, biglang sumakit ang aking katawan at naramdaman kong tila mabigat ang aking pakiramdam na parang lalagnatin. Ate, hindi na lang muna ako sasama sa inyo sa mall. Parang masama kasi ang pakiramdam ng katawan ko ngayon, sabi ko sa aking kapatid habang nakaupo ako sa sofa ng sala. Napatingin sa akin si Ate Ana na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Napaano ka ba at biglang sumama ang pakiramdam mo, Harold? May masakit ba sa iyo? Tanong ng ate ko sa akin habang lumalapit para kapain ang noo ko. Masakit ang hita ko, ate. Pati itong bandang likod ko ay parang naninigas sa sobrang ngalay at pagod, sabi ko sa kanya habang marahang hinihimas ang legs ko upang mabawasan ang kirot na nararamdaman ko. Natawa ng bahagya si Ate Ana sa aking reaksyon habang nakatayo sa sofa. Ganun ba? Mabuti pa wag na tayo tumuloy lahat ngayon sa mall para makapagpahinga ka. Humiga ka muna rito at hihilutin ko ang likod mo. Baka naman rayuma na iyan dahil nagkakaedad ka na rin. Sabi ni Ate Ana na parang nang iinsulto ng pabiro sa akin. Napasimangot naman ako sa kanyang sinabi dahil alam kong inaasar niya lang ang edad ko. Hoy, bata pa ako para magkarayuma. Baka ikaw ang mas matanda sa akin ng 3 taon, kaya ikaw ang mas may rayuma riyan sa ating dalawa. Sagot ko sa kanya na natatawa. Habang nagbibiruan kaming dalawang magkapatid sa sala, sumingit na sa usapan ang kanyang mister na si Kuya Archie na kanina pa nakikinig sa aming dalawa mula sa pinto. Ang mabuti pa siguro, kaming dalawa na lang ni Mitch ang umalis para tumuloy sa mall at sinehan dahil kawawa naman ang bata kung hindi makakapanood. Sayang ang paghihintay niya buong linggo. Sabat naman ng aking bayaw habang hawak ang kamay ng anak ko. Lumingon sa kanya si Ate Ana, sabay ngiti ng malawak. Sige, magandang ideya iyan, babe. Kayo na lang mag-uncle ang mamasyal ngayon hapon at sasamahan ko na lang muna rito si Harold sa bahay para mabigyan ng gamot. At lumakad na nga ang dalawa palabas ng gate. Halos malapit nang dumilim nang dumating sina Kuya Archie galing sa pamamasyal. Masayang-masaya ang anak ko sa mga bagong laruan, pero halatang napagod sa labas. Kumain na ba kayo sa labas, Kuya Archie? Tanong ko sa aking bayaw habang tinutulungan ko ang aking anak na mag-ayos ng kanyang mga bagong laruan sa sala. Oo naman. Baka magwala ang anak mo kapag hindi ko pinakain ng chicken bago kami umuwi. Natatawang sagot niya habang inaayos ang kanilang pinamili sa ibabaw ng lamesa. Napatingin muli si Kuya Archie sa akin nang may pag-aalala sa kanyang mga mata
habang lumalapit sa sofa. Kumusta naman ang pakiramdam ng hita at likod mo, Harold? Nabawasan ba kahit paano ang sakit habang wala kami? Tanong niya sa akin ng may malambing na boses. Inilagay ko ang aking kamay sa aking baywang bago sumagot sa aking bayaw. Masakit pa rin eh. Medyo nawala lang nung una nung minasahe ako ng bahagya ni Ate Ana. Alam mo naman itong kapatid ko. Nung mawili sa pagkukuwento tungkol sa mga kapitbahay at panonood ng TV, ay tinamad ng magmasahe. Kaya hindi rin natapos ang paghilot sa likod ko. Sagot ko habang nakatingin sa aking ate na natatawa lang sa tabi namin. Mas mabuti nga na hindi na niya itinuloy ang pagmamasahe. Lalong sasakit ang katawan mo kapag ang ate mo ang gumawa dahil matigas at mabigat ang kamay niyan. Natatawa ring sabi ni Kuya Archie. Hoy Archie, wag mo nga akong pagtatawanan. Hindi porke magaling ka magmasahe ay lalaitin mo na ang kakayahan ko bilang asawa mo. Pagtataray na sabat ng ate ko. Pero halata namang nagbibiro lang siya sa kanyang kabiyak. Talaga? Sige nga. Kung talagang magaling ka at concerned ka rito kay Harold, ikaw ang magmasahe ngayon sa kanya para tingnan natin ang sinasabi mong husay mo. Hamon ng ate ko sa kanyang asawa. Agad naman akong nakaramdam ng matinding hiyang pumasok sa aking dibdib sa hamon na iyon. Naku, wag na po Kuya Archie. Nakakahiya naman sa inyo. Mag-aabala pa kayo gabi na at napagod kayo sa pagmamaneho at pamamasyal sa labas. Mabilis kong sagot sa kanila upang tanggihan ang hirit ng aking bayaw. Sinabi ko iyon hindi dahil sa takot akong maabala sila, kundi dahil sa totoo lang, Kuya Will, hindi talaga ako sanay na may ibang lalaki na humahawak o gumagalaw sa aking katawan bukod sa nakaraan kong relasyon. Bayaan mo siya, Harold. Mayabang ang asawa kong iyan eh. Tingnan natin ang husay niya ngayong gabi sa paghilot. Pero sa totoo lang, masarap talaga siyang magmasahe. Nakakatanggal ng lahat ng lamig sa katawan. Tugon naman ni Ate Ana habang tinutulak ang kanyang mister patungo sa akin. Pagkatapos ay lumingon muli ang ate ko sa akin at nagmungkahi. Ang mabuti pa, Harold, doon ka na sa loob ng kwarto mo magpamasahe para kapag inantok ka dahil sa sarap ng hilot ay dire-diretso na ang tulog mo at hindi ka nalamigin dito sa sala natin, sabi uli ng aking ate. Kahit medyo nahihiya at nag-aalinangan ang aking puso, sumunod na rin ako sa sinabi ng aking kapatid upang mawakasan na ang asaran nila. Pumasok na ako sa aking kwarto, habang ang aking bayaw naman na si Kuya Archie ay nagpaalam na maghuhugas muna ng kamay bago kumuha ng langis sa kanyang bag. Ang anak ko naman na si Mitch ay nanonood pa ng TV sa labas kasama si Ate Ana habang masayang pinaglalaruan ang mga laruan na binili sa kanya. Humiga ako sa aking kama habang naghihintay sa loob ng silid. Ang suot ko lang noon ay isang maluwag na t-shirt at malambot na short na lampas knees. Nang bigla kong naalala na medyo matipuno at malaking lalaki ang aking bayaw. Kaya lalo akong nailang sa magiging sitwasyon namin. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok na si Kuya Archie, dala ang bote ng langis. Isinara niya ang pinto ng dahan-dahan upang hindi pumasok ang ingay mula sa sala. Umupo siya sa gilid ng aking kama at naglagay ng sapat na langis sa kanyang mga palad. Naramdaman ko ang paglapat ng kanyang mainit at malalaking kamay sa aking likuran. Sa simula, Kuya Will, napaka-normal at napaka-professional ng kanyang bawat hagod bilang isang lalaking marunong sa hilot. Nararamdaman ko ang lakas ng kanyang mga daliri na unti-unting nagpapagaan sa mga ugat kong naninigas dahil sa pagod sa mga gawaing bahay. Subalit habang tumatagal ang pagmamasahe, naging iba ang pakiramdam sa loob ng silid.
May kakaibang init na dumadaloy sa bawat hawak niya sa aking balat na hindi ko maipaliwanag. Tahimik ang buong kwarto at tanging ang tunog ng aming paghinga ang naririnig. Nang mapunta ang mga kamay ng aking bayaw sa bahagi ng aking baywang, naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Lumingon ako ng bahagya sa kanya at doon ko napansin na nakatingin din pala siya sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagnanasa bilang isang lalaki. Sa puntong iyon, Kuya Will, alam kong pareho na kaming may nararamdamang kakaiba. Isang tensyon na lampas na sa simpleng pagmamasahe lang ng magbayaw. Masyado bang matigas ang hagod ko sa iyo, Harold? Mahina niyang tanong. Sobrang lapit na ng mukha niya sa akin. Halos nararamdaman ko na ang init ng hininga niya. Umiling lang ako bilang sagot, pero hindi ko na nagawang umiwas ng tingin. May kung anong magnet sa pagitan naming dalawa sa sandaling iyon. Siguro dahil na rin sa mahabang panahon kong pangungulila sa yakap at hawak ng isang kapwa lalaki. Kaya bumigay na rin ako. Dito na nga pumasok ang sandali na pareho naming hindi napigilan. Ang marahang masahe ng bayaw ko ay unti-unting naging masuyong mga haplos. Hinawakan niya ako sa balikat at dahan-dahan niya akong iniharap sa kanya sa ibabaw ng kama. Walang salita, pero naintindihan namin ang isa't isa. Hinawakan niya ang aking mukha at dahan-dahang idinikit ang kanyang mga labi sa labi ko. Noong una ay banayad lang hanggang sa naging malalim at mapusok ang aming halikan. Ramdam na ramdam ko ang bigat at init ng katawan niya nang dumagan siya sa akin. Ang bawat haplos niya sa aking dibdib pababa sa aking baywang ay nagpapatindig ng balahibo ko. Gumanti rin ako ng mga hawak sa matitigas niyang balikat habang magkasalubong ang aming mga hininga. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng kwarto, doon naganap ang pagpapakawala ng lahat ng aming pagnanasa. Mas naging mainit at mapusok ang aming pagpapadala sa tukso. Bawat galaw at bawat dikit ng aming mga balat ay puno ng gigil, pero may kasama pa ring pag-iingat. Naging tahimik at pigil ang bawat ungol namin habang pinagsasaluhan ang init ng isa't isa at tinitiyak na walang anumang ingay na lalabas sa kwarto para hindi marinig ng ate ko na nasa labas ng kwarto. Matapos ang gabing iyon ng lihim at banayad na pagsasama, maaga silang nagpaalam kinabukasan nina Ate Ana upang umuwi sa kanilang sariling bahay. Sa pagitan namin ni Kuya Archie, walang nagbago sa aming pakikitungo sa harap ng pamilya at ng aking ate. Nanatiling normal, maayos, at may respeto ang lahat ng aming kilos na tila walang nangyari. Ngunit sa tuwing magkakatinginan ang aming mga mata, alam naming may isang malalim na lihim at pagkakaunawaan ang naiwan sa apat na sulok ng silid na iyon. Alam naming pareho ang aming limitasyon at alam naming ang nangyari ay isang sandali lang ng kahinaan at pangungulila na hindi na muling dapat maulit upang maprotektahan ang aming pamilya at ang relasyon ng aking ate. Iyan ang aking kwento, Kuya Will. Isang karanasan ng dalawang lalaki na nag-iwan ng aral na ang tao, gaano man katatag ang paninindigan, ay may mga sandali ng kahinaan, lalo na kapag ang puso at katawan ay matagal nang nag-iisa at naghahanap ng kalinga ng kapwa lalaki. Kuya Will, maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko ito sa iyong programang. Diyan po nagtatapos ang liham na ipinadala sa atin ng ating letter sender na si Harold. Isang napakabigat at napakaselang kwento ng pagnanasa, kalungkutan at lihim na kasalanan. Sa totoo lang, Harold, habang binabasa ko ang iyong sulat, nararamdaman ko ang bigat ng dalahin sa iyong dibdib. Bilang tao, totoo naman na may mga sandali talaga
na madali tayong matukso kapag matagal na tayong nangungulila sa kalinga ng isang kapwa lalaki. Pero ang aral at moral lesson sa kwentong ito, ang pangungulila ay hindi kailanman sapat na dahilan para pumasok tayo sa isang sitwasyong makakasira sa tiwala ng ating sariling pamilya. Ang payo ko sa iyo, Harold, pati na rin kay Kuya Archie, panindigan ninyo ang huling sinabi mo sa iyong liham na iyon na ang una at huling beses na may mangyayari sa inyo. Huwag ninyong hayaang ang isang gabi ng kahinaan ay maging mitsa ng pagkawasak ng relasyon ng iyong kapatid na si Ate Ana. Protektahan mo ang iyong ate, protektahan mo ang iyong pamilya, at ibaling mo na lang muna ang iyong atensyon sa pagpapalaki sa anak mong si Mitch. Kayo naman, mga ka-desires na nakikinig ngayon, anong masasabi ninyo sa naging karanasan ni Harold? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kaya nyo rin bang panatilihing lihim ang nangyari para sa kapayapaan ng pamilya? O dapat ba itong ipagtapat kay Ate Ana? Ibahagi ang inyong mga reaksyon at maipapayo sa ating comment section sa ibaba. Para sa mas marami pang mga kwentong kapupulutan ng aral at gabi-gabi ninyong aabangan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like ang video na ito, at i-share sa inyong mga kaibigan. Ako muli ang inyong lingkod, si Kuya Will, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik. Hanggang sa muling gabi ng pag-ibig at pagnanasa, dito lang sa M2M Desires. Good night at mag-iingat kayong lahat.